Ganyan. Pero isa sa sinasabi ng CAAP, pagka ikaw ay naghahanap buhay na gamit ang drone, ay dapat i-rehistro mo yung drone mo, dapat meron kang lisensya, dapat meron pa nga company. Sa mata ng isang content creator, boss, kasi may struggles in choosing your your path, di ba? Kunyari content creator ka, gusto ko sana maging content creator, gusto ko sana, kaso nga lang, mas importante to. Mas importante akong kumita. Alright! So welcome to the second episode of our podcast, ang Tara Podcast, the Altitude Digital Podcast. So, ayan o, kita nyo naman kung sino yung kasama natin today sa episode natin. And siya ang isa sa pinakamagaling na drone flyers dito sa bansa. Marami siyang projects with movies, mga teleserye, mga digital ads, syempre mga travel sa Philippines, no? Siya rin gumagawa. None other than ang aming brand ambassador, the Drone Lord, Omel Cruz. Hello. Yan. So, kwentuhan lang tayo today. Kamustahan lang tayo. Bago natin pagsimulan itong kwentuhan natin, boss, pakilala ka lang. Sino ka at saka ano bang ginagawa mo? Ako si Omel Cruz. Ang ginagawa ko ay usually nagdo-drone sa aking trabaho sa ngayon. Before, nung hindi pa ako nagdo-drone, dati akong electronics. Alam niyo yung mga gumagawa ng TV, gumagawa ng mga radyo, yun ang racket ko before. And then, nagkaroon din ako ng idea sa mga solar panels. Kaya nga nakaraan, nag-review ako ng ibang solar products from EcoFlow. And then, napunta ako sa pagre-remote control ng mga helicopters at saka airplanes. So, wala pang drone that time. And then, pagkaraan ng ilang panahon, lumabas na yung drone. Kaya, ayan, napasok na ako sa pagdo-drone. Yan ay aking kasalukuyang trabaho. Yan. So, ano yung pinakamalaking current o recent na project mo? Wala namang malaki. Parang kumbaga pare-parehas na lang. Ngayon, ito nakaraan, more on teleseries sa network, TV networks. Merong mga ilan-ilan na pelikula, kapra-kapraso. Kasi usually ang drone naman, hindi naman based na puro drone eh. Usually ang drone, sinisingit lang yan. So meron akong mga ilan-ilan na pelikula, hindi ko nga lang alam yung mga titles. Pati nga teleserye, nakakalimutan ko na yung mga titles. Pero more on mga prime time naman yung nakukuha natin ng mga projects. Saka merong mga digital ads, meron ding documentaries, meron akong National Geographic noong nakaraan. Meron akong mga international na shoots for France TV. Meron din na mga, hindi ko alam kung ano to aircon company dito sa Laguna ginawa, sa Technopark. Tapos, meron ako mga recent na foreign projects. Meron ako Amazing Race Finland. Tapos, yung iba hindi ko alam talaga yung mga titles. Basta, tatawagan na lang nila ako, papupuntahin doon. Hindi ko na natanong kung anong title, umuwi na lang ako pagka. Yun ang buhay ni Drone Lord. Balik tayo dun sa question na, bago ka magpalipad ng drone, di ba? Siyempre, sabi mo nga, meron kang transitioning period from the old, yung mga airplanes ba to, RC? Yeah. So, nung time na yun, bago ka mag-drone, ano yung parang wish na, itong RC ko, sana kaya ko mag-record. May mga ganun ba bago lumabas yung mga drones na yun? Oh, meron. Actually, before ako napunta sa pagdo-drone, yung RC plane na ginagamit ko, naghanap kami ng mga keychain camera. Kasi before, malaki. Hindi siya kaya ng mga RC plane that time. So, meron kami nakakuha keychain cam na yun yung dinidikit namin sa eroplano na remote control. So, palilipad namin. At nakarecord na lang siya. Bahala na siya kung ano yung kuha niya, kung saan siya nakaharap, ganyan. Chamba-chamba na lang. So, yun lang. Pagka pinanood namin yun, kahit sumakit yung ulo namin, masaya na kami ron. That time yun, siguro mga before 2010 pa yan. Talagang matagal pa. Nagpunta kami ng Pagudpod, nagpalipad kami doon. Meron ako na-meet na isang tao, may-ari siya ng isang lodge. So, dahil doon, naging kaibigan ko siya. Kaya pag nagpupunta ako doon, libre. Okay. Tapos, ayan, nung naging drone na, medyo gumanda na yung buhay. Yung nung unang nahawakan ko, mga DIY. So, nung that time na kasalukuyan palang ini-improve yung mga drones, hindi ako masyadong napunta sa DIY. Although nagdi-DIY din ako, hindi ako masyadong doon. More on practice ako sa RC planes Talagang yung skill ko, dinevelop. Lahat ng klase ng crash siguro na experience ko sa RC plane Kaya, nung lumipat ako sa drones, parang hindi na ako nagka-crash. Kumbaga, lumipas na yung, kasi sa isang nagpa-practice, sa umpis talaga wala kang gagawin kundi mag-crash Parang, anong nangyari sa akin, na-save yung time ko sa drone para mag-crash. Dahil naubos na doon sa pagpapalipad ng RC plane. Meron yung isa, meron siyang RC helicopter na napakalaki. First time ko nakakita.
Tapos, nung makita niya ako nagpapalipad ng RC plane, right away, kinuha niya yung helicopter, pinakita niya sa akin. At gusto rin niyang mapalipad yun. Hindi naman ako nakakapagpalipad pa ng ganun kalaki. Pero tiwalang-tiwala siya sa akin. Sabi niya, itry mo to, alam kong paanda rin yan, hindi ko lang kayang paliparin. So, pinagkatiwala niya sa akin, kung mahahalungkat niya yung Facebook profile ko, parang isa siya sa mga unang Facebook profile ko. Hawak ko yung malaking helicopter. Then may video ko, 2010, pinalilipad ko yun. So, nakapagpalipad ako ng napakalaking helicopter na ang experience ko is sa maliit lang talaga. Nagtiwala lang sa akin yung may-ari. So, yun yung mga isa sa mga... Yun ang pagsisimula. Oo, yun ang pagsisimula eh. Then, nung 2010, nakakita na ako ng drone, pero wala pa ako. Then, 2013, first time ako nakahawak ng drone. Ano yung drone? Hindi akin. Phantom 1, and then yung DIY na naka-Phantom flight controller. So, DIY siya, hindi siya DJI. Naze, yung iba-ibang mga flight controller ng DJI, yun yung pinapasok sa kanya. Yun yung time na nagbabagsakan ng drones. Okay. Yung time na nagpa-fly away. Kung wala ano nangyari, hovering. wala pa siyang mga gaanong fail-safe na pagka may problema yung drone, mag-RTH lang. Na pagka nalobat sa taas, pwedeng mabuwal sa ere, pwedeng bumagsak. Ganun yung drones that time. So nakakatakot magpalipad hanggang sa pumasok yung Phantom 2, medyo gumanda na, nagkaroon ng cameras. Then, pagpasok ng Phantom 3, yun din yung pumasok din ako sa commercial drone flying sa mga pelikula. Yan. Pero gumagamit din kami ng malaking drone, yung Haiwan UAV, may parachute. Yung malaki talaga. Malaki. Isang FB na L300, yun lang ang laman. Ganun siya kalaki. Napakarami niyang boxes. So, yun, nagpapalipad kami. Indie film, yun ang gagamitin mong drones. Tapos nag-shoot kami ng pelikula, sila Vilma Santos, yan. Tapos gusto ng director, taas mo pa. Hindi mo siya pwedeng paliparin ng mataas kasi alam mo yung flight time niya, more than 5 minutes lang. Hindi siya abot ng 10 minutes. Gusto ng director, pataasin. Imagine, napakalaki ng drone. Malaki pa sa sasakyan. Mabigat at napakamahal. Ang propeller niya parang ganito haba 18 inches na carbon fiber. So, palilibarin mo siya ng gano'n. Sabi ng director, itaas mo pa. Sabi ng aking co-pilot, sir, wag mo nang pataasin kasi baka bumagsak na yan. Malolobat na tayo. Pag tumunog yan wala siyang, hindi katulad ng drones ngayon na pag nalobat, lumalanding. Yung drones nung time na yun, pag nalobat, bumabagsak. So, yun yung challenge. Napakalaki ng drone. Pero gustong-gusto ng director na pataasin pa para makuha ba yung lugar. Kaya nung makuha na yung shot, ibaba mo na agad. Kaya nasanay ako magpababa ng drone na mabilis. Nagtataka sila kung paano ka napababa yung drone na mabilis Dahil dun sa ganun instances na hindi mo siya pwedeng pagtagalin talaga. As much as possible, sulit yung flight niya pabalik, hindi mo mauubos yung battery. Kailangan mailan mo siya on time. So talagang yung experience mo, parang dun nga natin masasabi na with your past experience sa mga mechanical, yung tinatawag natin manual drones. Yes, kaya parang ang dami nagtatanong paano nagagawa ni Umel to. Dahil dun yun, sa mga experiences na yun. So, siguro pag-usapan natin tong mga challenges. Pero hindi lang siya basta challenge sabi mo nga, prior to starting mga DJI drones o itong drones na to, nagpapalipad ka na ng mga ibang RC, di ba? Yes. Of course, hindi ka na bata nun. Hindi na. Anong edad ka nagsimula mag-drone na itong mga modern drones? Anong edad ka nun? May challenges ba being parang late bloomers? Yeah. So, siguro yun yung magiging question natin. Parang, magmamatter ba kung ikaw ay magsimula bata o matanda? Anong difference? Oo. Actually, yan yung isa sa inaano ko sa sarili ko. Kung ako lang ay mas bata pa, mas marami akong magagawa. Mas marami akong magagawa kung yung edad ko ganun. Yan ang mga nasa sa isip ko ngayon pasalamat na lang kayo, mas matanda na. Parang ganun Pero kung mas bata pa ako, mas malinaw yung mata ko. Mas iba yung kasi nababawasan na yung linaw ng mata ko. Kung yung, di ba yung gustong-gusto nila yung mga lusot? Sabi malinaw yung mata ko. Actually, malabo na yung mata ko na nakikita ko na lang. Kasi nasanay ako sa line of sight flying na yung pinapalipad namin, wala naman talagang screen. So nakatingin lang kami sa airplane. So nakukontrol namin ng airplane kahit tuldok na lang siya. Ganun siya kalit, tuldok na lang. Hindi mo na makita yung pakpak, hindi mo nakita yung fuselage. So, kinukontrol mo na lang siya by dot. Na yung kung saan pumupunta yung dot. So, kaya kong paliparin yung drone na dot lang siya. Yun yung advantage. Ngayon, kung mas malinaw yung mata ko, mas matindi yung magagawa ko. Ngayon, wag ko na sabihin yung age. Siguro yung year na lang. Tanong kung anong year. Yun nga, 2013 ako nagsimula sa drone, sa commercial. So, 2023 ngayon, 10 years ago na ako sa commercial flying.
Isa kami sa mga unang nagka-license sa Kaap nung lumabas yung license. Kasi before, wala namang license sa pagpapalipad ng drone. Merong iba't ibang age na gustong magpalipad ng drones. Mas maganda nga doon sa mas bata. Pero halimbawa naman, may edad na. Kasi yung drone ngayon, parang siya ageless siya. Yung kumbaga yung kahit anong age bracket, as long na nakikita niya yung drone at yung kanyang kamay hindi pa ganong nanginginig, mapukontrol mo yung drone. Napakadaling paliparin ng drones ngayon compared before. At saka sobrang na sila, reliable na. Hindi ka tulad dati na pagka hindi mo na alam yung gagawin mo, babagsak. Ngayon ang drone hindi bumabagsak Ako nga, sa sobrang tiwala ko sa mga drones ko, napalilipad ko yung 2 sa isang event. 2 drone, sabay. Tapos, nagtataka ako, bakit may lumalanding na drone? Sabi ko, may kasabay ako, nakalimutan ko, 2 yung pinapalipad ko, nakafocus kasi ko sa lumalanding na pala yung isa kasi na low. But sobrang reliable siya. Tapos, bakit wala yung isang drone dito? Sabi nga gano'n. Saka ko lang naalala na 2 pala yung pinapalipad ko. Imagine, gano'n na yung gano'n na yung ginagawa ko. Safe na safe pa rin yung drone. Kaya ibig ko sabihin, kahit matanda na yung magpapalipad, as long na meron kang presence of mind, mapapalipad mo yung drone mo, hindi na siya gano'n nakakatakot unlike before. Isang question pa also, what are your parang struggles mo right now as sabihin natin, bilang isang content creator ba? Yeah. Sa mata ng isang content creator, not a professional Yeah. Sa mata ng isang content creator, boss. Kasi may struggles in choosing your path, di ba? Kunyari content creator ka. Gusto ko sana maging content creator, kaso nga lang, mas importante to. Mas importante akong kumita. Mas importante yung oras ng pamilya ko. Mas importante yung oras ng anak ko. Ang daming questions na ganyan sa mga content creators Siguro parang ikaw, may struggles ka ba? And paano mo na-overcome yung mga ganong struggles? Kasi, of course, hindi ka lang naman nagpapalipad ng drone para kumita. Pero nagko-content ka rin. Diba? Siguro yun, parang paano mo lang napaprioritize yung mga bagay-bagay? Normally, ang struggles ko as a content creator is yung pag-i-edit. Yun ang hirap mag-edit para sa akin Kasi pag handyan na, nagawa ko na yung content na-shoot ko na, i-edit ko siya. Habang nandun ako sa pang-edit ko, nakakatulog ako. Yun ang problema ko I-edit ko na lang siya kasi kailangan ko na siyang i-post mamaya Binibigyan ko ng deadline sarili ko. Kailangan ma-i-post ko ito mamaya. So, i-edit ko siya sa gabi hanggang sa umaga. Makakatulog ako. Yun ang mga struggles ko. Pero sa content, ang dami kong ideas na pumapasok sa aking isipan. At saka hindi ko pinupuwersa yung sarili ko sa paggawa ng content. Kasi pagka basta mo lang siya ginawa ng walang hindi mo nararamdaman, hindi maganda ang outcome. Hindi katulad nung dumating sa isip mo, tapos yun yung gagawin mo. Parang ang ganda pagka ipinost ko Parang mas na-appreciate ng tao. Pinag-iisipan talaga. Hindi na siya pinag-iisipan, pero parang may emotional connection kasi dahil gusto mo yung ginawa. Parang ganun Parang as much as possible natural yung yung ginawa kong content. Sa struggle, wala namang masyadong struggle. Siguro sa time na nga lang din. Pero yung family ko naman naunawaan naman nila na minsan nasa biyahe kami, kailangan ko huminto, maganda yung lugar. Baka pwede akong gumawa ng video. Wala namang problema kasi wala naman kaming ibang source of income kundi yung content and then saka yung pagdo-drone. So, minsan, lalakad na lang kami. Bigla na lang, may tawag ako sa pelikula or sa meron akong shoot Naintindihan din naman nila yun. Lalakad na lang, biglang makakancel dahil sa shoot. Yun minsan ang mga problema, mga struggle na ganyan. Pero kailangan mo talaga. Pero, lalo na ako yung director, nakikiusap. Hindi mo po pwedeng hindihan. Kasi madali sila magtampo. So, mas naunawaan yung director kaysa sa pamilya. Pero, bumabawi naman ako pag may pagkakataon. Yeah. That's good. Siguro, isa sa mga tanong natin is, katulad ng tanong ko kanina, yung sa naghihinder sa age. Di ba, syempre, parang sila, pag sinasabi nila parang nagagawa mo ba yung ang tanda mo na, yung mga ganyan. Like, paano mo siya natitake yung mga gantong criticism sort of negative criticism. Like, paano mo na-overcome? And then, sa age mo ngayon, kahit sabihin natin drone lord ka, di ba? Meron ka pa rin natututunan every time na nagpapalipad ka. Paano mo nagagawa yun? Yung mga, sa mga comments, minsan, nagko-comments, ang galing mo naman, Tay. Ganon, di ba? Tay. Minsan nga, galing mo naman, lo. Sabing ganon. So, nung una, medyo parang lolo na ba ako? Minsan ganon. Pero, unti-unti naman i-accept ko na lang ng i-accept yan. Kasi pagka naman papatulan mo yan, lalo lang gagawa ng ibang account siya, magko-comment ulit ng gano'n. Parang pipikunin ka lang ng pipikunin Yung iba, ini-snub ko.
anong tawag nila? The power of snub. Para na lang wag lumaki. Kasi pag pinansin mo ng pinansin, ay ano. Pero okay lang naman. Wala namang issue sa akin yun. Parang yung idea, yung experience ba na nagawa namin, hindi rin basta-basta makukuha ng mga bata-bata pa sa ngayon. Kung hindi sila titingin doon sa mga nagawa namin. Siguro ito, parang paano mo na kikip na natututo ka pa rin? Parang sa edad mo ngayon, kahit na drone lord ang tawag nila sa'yo, parang wala pa sa limit yung kaalaman mo. Paano mo nagagawang matuto? Wala namang ibang kukunan, no? Kundi dun sa mga napapanood ko sa iba, okay, hindi naman lahat ay alam ko. So, minsan nakakakita ako na ginawa niya yung gano'n, try ko nga yan. Pero syempre, ganun naman tayo lahat. Pagka nakakita ng isang bagay, gusto mo lagi higitan. Pero ayoko naman ding higitan na para ipapahiya mo naman or ano. Ikinukonsider ko rin naman yung damdamin niya or yung ano niya. Pero as much as possible din yung idea is lagi akong may bago. O hindi naman ako nanggagaya, pero gusto ko meron akong magagawang bago na aside sa natuto ko, may matututo ring iba. Pero hindi naman mawawala rin na may nakikita rin talaga ako sa iba na may napupulot. Hanggang ngayon, may natututunan ako sa iba. From your time na nag-start kang mag-commercial drone, going to the drone lord, like, paano yung transition nung beginner ka? Paano naging mataas yung quality from beginner to the drone lord level? Ano yung step na nangyari? So, nung una nag-drone ako sa isang event, mountain bike yung una ko Karera siyang ganyan. So, hindi pa ako marunong ng camera noon, hindi pa ako marunong magtimpla. So, puro automatic lang. Pero ang gamit ko, Inspire 1 na. Inspire. Tapos pinakita ko sa director kasi kahit pa paano naman, dahil nga nanonood ako ng mga video ng mga karera, so alam ko yung nasa isip ko kung paano yun siya sa ginagawa. So, ginagaya ko lang siya. And then, nung isinabit ko yung video do sa director, na pinanood niya, sabi niya, maganda naman yung kuha mo. Balik ka uli bukas. So, bukas, motocross. From mountain bike, naging motocross. So, mas matindi yung challenge ito. Motocross na, mas mabilis na. After ng shots na yun, pinakita sa director, okay naman. Tapos, after 1 week, tumawag. Sabi niya, baka gusto mo indie film. Try mo indie film. So, yun, napasok na ako sa indie film. And then, may mga kakilala na ako na nabalitaan nila na nagdodrone ako. Yan, si attorney, isa sa mga nagpasok sa akin dyan. Sabi niya, may mga projects tayo na papasok. Kailangan ka ng ganyan. Hanggang sa pati GMA, napunta na sa akin yung network na yan, nakakilala ngayon ako ng mga ibang direktor. At yung direktor naman na nakakasama ko, meron sila kanya-kanyang attitude. Tapos, nagpakita ako ng isang shot. Nung napanood niya, sabi niya, yan ang gusto ko. Merong solar flare. Doon ako nagkaroon ng idea tungkol sa mga gusto nilang shots. At doon ako natutong maglaro ng mga iba't ibang exposures. Nag-manual na ako. Lagi ko na ngayong ina-achieve kung alin yung sinabi niyang maganda. Pagka may nakita akong opportunity na sa umaga pa lang mababa yung sikat ng araw, tapatan ko na agad yung araw na ganyan. Nagkakaroon ako ng foreground, background. Natuto na akong gumamit ng mga elements na yon. Hanggang sa ipinakita ko sa director na ganyan. Sabi nung director, ang ganda ng shots mo Dahil dyan, hindi kita pupuyatin. Pauwiin kita ng maaga. Sabi nga, natuwa siya. Tapos tinawagan niya ulit ako hanggang sa hindi ko alam kung nagkabali-balita na ba sila. Lahat na ng director, puro ako na yung hinahanap. Tapos ngayon, mga kaibigan ko, sila Benjo, yung na yan. Ayun, doon nagsimula yung drone lord. Doon sa na yan. Kasi lahat ng sabihin nila, meron ako. Lahat ng sabihin nila, meron ako. Kaya nag-start yan, si Benjo. Tapos sinama ko siya sa shoot. Nagkaroon pa kami ng mga katuwaan, pati yung mga tao, niya, parang ginawa niya ng script na yung mga tao kaya natutuwa dahil sa akin, pero hindi naman talaga ako yun. Ginawa niya lang ng vlog doon sa kanyang page. Ayan, nag-start na yung tinatawag na drone lord. Doon ang simula. Yes, doon. Pero hindi naman sinasabing ako na yung pinakamagaling. Wala namang ganun. Kumbaga, parang lahat lang ng meron ako. O lahat lang ng mga shots na hinahanap ko minsan sa challenge. Meron agad akong panglaban. Doon nagsimula ang tinatawag na Omer Cruz the Drone Lord. Since natapos na natin yung sa Drone Lord, pag-usapan naman natin yung ano ang benefit ng merong registration ng CAAP or merong lisensya. Kung ako ay bibili ng drone ngayon, kailangan ko ba talaga mag-CAAP? Or, di ba? Ano yung mga benefit na pwede kong makuha pag kumuha ko ng ganito? Sa ngayon kasi nga ay unting-unting nakikilala yung CAAP na sila yung sangay ng gobyerno na may kinalaman sa pagpapalipad ng drone. Basta ikaw ay isang civilian, isang tao na nakatira sa Pilipinas at ikaw ay magpapalipad ng drone, under ka ng CAAP. So, ngayon may mga rules sila na inilalabas at ngayon unti-unti nilang binabago yung rules na yan. Sa ngayon, pwede pa namang magpalipad ng walang license or certificate.
saka yung drone mo hindi nakarehistro, pwedeng magpalipad as long na yung purpose ng pagpapalipad mo ay parang hobby or more on personal use lang. Ganyan. Pero isa sa sinasabi ng CAAP, pagka ikaw ay naghahanap buhay na gamit ang drone, ay dapat i-rehistro mo yung drone mo, dapat meron kang lisensya, dapat meron pa nga company. Ano ang benefits? Sa ngayon, ang benefits ng merong documents na ganyan is makakapag-shoot ka for commercial use, lalo na sa mga lugar na naghahanap ng mga ganito. Halimbawa, Manila, sa Makati, sa yung mga malalapit sa airports, usually, sa BGC, diyan hinahanap yung mga ganyang papers eh. Pero kung nasa provinces ka naman sa ngayon, hindi siya ganun kailangan. Yun ang isang advantage ng meron kang ng lisensya. Kasi pwede kang kung pupunta ako ng mga lugar na, kunyari, magta-travel ako, though hindi ko gagamitin pang commercial, for personal use, pag hinanapan ako, meron kang papakita. Ayun. Pero pagka personal use, hindi rin basta-basta. Kasi pagka personal use, kahit sabing may license ka, hindi naman authority agad yung para makapagpalipad ka. O kailangan mo pa rin magpaalam. Kailangan mo pa rin mag-settle ng permit kung hahanapan ka. Hindi siya, ang license is hindi siya license na anytime, anywhere, pwede kang magpalipad. Okay. Hindi siya ganun. So, kailangan mo pa rin magpaalam. Bakit ba sila naghihigpit? Siguro may mga aksidenteng nangyari doon. Yun ang mga ko doon. Kasi before, nakakapagpalipad ako ng malayang-malaya sa Boracay eh. Nakunan ko na nga yung buong isla ng Boracay ng drone eh. Pero ngayon nga, hindi na basta-basta. Siguro nga, dahil nga yung mga turista, mga foreigners, baka may makukulit, baka may natamaan, ganyan. Mayroon ka bang comment about dun sa mga tao na pilit na nagpapalipad ng sa mga bawal, like ito bawal malapit sa airport, pilit ka pa rin magpapalipad sa gabi, bawal magpalipad, pilit ka pa rin magpapalipad. Like, meron ka bang say about this na parang, like, ano yung masasabi mo about these people? Oo, marami akong nakikita, nagpo-post pa nga sila eh. Wala akong masabi. Hindi ko naman anong hulihin sila or sitahin sila. Si Kapong dapat gumawa nun, hindi ako. Ngayon, ang nakakapagselos doon, ako, pag nag-post ako ng isang bagay na lumabag sa Kaap, ang daming magre-report. Kasi maraming naiingit yata or kung ano man. Nire-report agad ako. Although, pinipilit kong sinisikap kong magawa as a licensed drone pilot, pinipilit kong magawa lahat ng rules. Except na lang minsan na ang nag-uutos sa akin talaga, yung nag-hire sa akin, ibinabalansi ko. Baka mamaya gawin ko yung inuutos niya, matanggalan naman ako ng lisensya. Pero wala pa naman nangyaring gano'n. Marami sana akong magagawa eh. Kung wala yung ka-approve, mas marami akong magawa. Kaya lang, hindi ko siya ginagawa dahil certified ako eh. Ayokong mawala yung tiwala nila sa akin. Ayokong sabihin nila na, ikaw, certified ka pa man din. Ganyan ang ginagawa. Parang sa tingin mo, importante ba na talagang merong ruling ang drone? Oo, importante. Pero kailangan din namang linawin. Marami kasing part na hindi malinaw sa ka-approve. Siyempre, importante talaga na parang malaman natin yung mga boundaries. Yeah. Diba? Siyempre, hindi naman pwedeng yan eh. Hindi pwedeng porket may drone ako, gusto ko magpalipad sa gabi, okay na eh. Diba? Na wala akong pakialam sa iba, hindi pwedeng ganoon. Dapat talaga merong set of rules and boundaries. Pasalamat nga tayo sa Pilipinas, to be honest. Ang simple lang, ang luwag. Maluwag pa rito. Na parang, may pera ako ngayon, bili ako ng drone. Yeah. Sa ibang bansa, hindi mo magagawa. I think sa France, sa Paris, di ka pwede mag-drone. Sa Europe, sobrang higpit nila diba? sa Europe. Kailangan meron kang license. Yeah, mas diba? mahigpit pa sila sa US. I think some Asian countries also, mahigpit sila sa pagpapalipad. Hindi ka pwedeng basta-basta bumili lang ng drone nang wala kang paggagamitan o wala kang permit, di ba? So, pasalamat tayo na at least itong Kaap is very, re-regulate niya to the level na kaya mo pa rin mag-drone on a personal level. Tsaka may mga public hearings sila na ginagawa na pinapakita nila sa mga tao talaga na kinakausap nila yung mga tao tungkol sa rules na i-implement nila. Mga ganun. At least, di ba? Okay, pag-usapan natin yung mga beginners. Nasa age tayo ata ngayon ng nagmamadali yung mga tao. Okay. Yung parang, bibili ako ng drone, ba't di ko ito nagagawa? Siya kaya gawa. Like, yes. Iba-iba kasi, di ba? Gusto agad. Rush eh. Siguro, yung wisdom lang na parang, ano yung masasabi mo about the beginners na pwede nilang makuhang aral para hindi nila madaliin or para mag-progress sila sa kanilang pagpapalipad ng drone or kung ano man yung gusto nilang gawin sa drones nila? Usually, yung mga nakakakita sa akin, tapos sinasabi nila, na-inspire sila sa akin, kaya sila bumili ng drone. Pag nagpalipad sila ng drone, ang ginagawa agad nila, yung ginagawa ko agad. Papalusot. Oo. Ngayon, akala nila, pagka yun yung ginawa nila,
Kumbaga, level up na agad. Kailangan dumaan ka talaga sa basic. Hanggat maaari, huwag mo nang, hindi porket nagawa mo yung lumusot. Mong galing ka na. So, sa mga beginner, mag-focus muna kayo sa composition. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pag naglulusot ako, hindi basta lusot. Pag nilusot mong ganyan, magpapan ako sa magandang composition. Kung ako ay beginner, no? Pagbili ko ng drone, ano ang dapat kong unahin na aralin? Dapat ba matuto muna akong paano mag-maintain? Kailangan ko bang matuto na i-maintain yung drone ko? O mas importanteng may magandang shot ako agad? Ano ba dapat yung step by step siguro, boss? Kailangan pag bumili ka ng drone, meron ka agad kilalang technician. Meron tayo dito, boss. Ayun. Technique. Meron technician sa Altitude Digital kung may problema yung mga drones ninyo. Siyempre, maintenance at saka yun nga, yung safety. Bago ka magpalipad ng drone, alam ko saan pwede at saan hindi pwede. Para hindi ka ma-technical. Then, ano yung mga lugar o ano yung mga limitations na pwede mong lipad. Kasi iba, pag hawak ng drone, todo agad pataasan. Hindi po pataasan ng ang kuhan drone. Sa GMA, sa networks nga Pababaan kami ng lipad. Mababa, pero mabilis. Kaya sobrang hirap nun. Hindi porke mataas, maganda. maganda. Kasi mag-Google Earth ka na lang. Ang drone ay more on composition. Kung katulad din ng mga ground cameras, kung yan gumagawa sila ng magandang composition, ganun din ang drone. So, nagko-compose ka ng magandang shot sa kanyang tamang lipad. Hindi mataas, hindi mabilis, hindi mabagal. So, ganun lang din. Then, mag-aral ka rin ng mga safety practices and then maintenance, tamang maintenance sa drone. Yan yung tip ko sa beginner. Ayun. Maintenance. At saka practice ng pagpapalipad. Yan. Yung kailangan mo magbigay ng time. Kasi pagka hindi ka naman nagpa-practice, wala rin. Kasi yung hahawa ka, lagi kang beginner nun. Kaya kailangan mag-practice ka palagi. Yung mga wise words natin para kay galing kay Drone Lord actually. Ano yung pwede mong i-share na lang na overall experience mo with using the drone? Ano yung aral na natutunan mo? Flying the drones, earning from it, alam mo yun, enjoying it, nakakasawa ba siya or ituloy lang ba nila? Ano yung pwede mong yung last time nga na halos 3 weeks yun na continuous, araw-araw. Nagpapalipad ako. Siguro nakakapahinga lang ako. May time na late yung call. Sa gabi akong papalipad or sa hapon akong papalipad. So may pahinga ako sa umaga. Yun lang yung pahinga ko. Pero halos everyday for 3 weeks, continuous talaga namang araw-araw yung palipad ng drone. Na burnout ako. Yung last day nung 3 weeks na yun, na-crash ko yung Mavic 3 Cine. Mahal. Sa isang teleserye. Ang mahal nun. Imagine, 260 or 280,000. Na-crash ko. Pagka napapagod na, syempre kailangan din ng pahinga. Kailangan ding i-relax yung isip. Kaya lang may time talaga na gano'n. Stress ako sa utos na rin ng director o kailangan ko na rin sa eksena na siya gawin. Siguro kailangan may at least may pahinga at saka yung isip kailangan nakapokus ka talaga doon sa trabaho. Kaya nga lang burnout na. Oo. Wala nang ano yung magiging ano yung naging mechanism na parang coping mechanism mo para mawala. Lang ako, ang ginawa ko para lang mawala 'yon, nagpahinga lang muna ako ng mga ilang araw, siguro mga 3 days. Hindi muna ako nag-drone. Nag-bike muna ako. Kung nakita niyo, meron akong bike na play bike na ginagamit. So nag-invite ako ng mga kaibigan ko, tara bike tayo. Gusto ko lang pero doon sa pagbabike namin, nag-drone pa rin. Pero at least, yung doon, walang stress. Kumbaga, kung ano lang yung makunan ko sa kanila, ganun lang walang siya. Pressure ba? Oo, walang pressure Parang katuwaan lang. Isang way ko yon para mawala yung burnout ko. Makipag-social sa aking mga kaibigan. And then siguro sa social media, para mawala yung burnout ko, focus muna ako doon sa mga isang comment. Hanap ako ng isang basher. Ganda ng basher talaga. May mga basher Hindi ko alam bakit kahit gano'n kabait ang gawin ko May basher Sikat ka kasi. Ikaw kasi ang drone lord. Kaya marami kang basher, boss. Okay. So, eto siguro lang natin. Since tapos na tayo sa episode today, baka meron kayong mga katanungan kay Boss Omel na pwede nating masagot after this video, no? Pag nalabas na natin tong video na to, pwede namin kayong pwede kayong mag-comment sa baba. Tapos sagutin namin kayo dun sa baba kasi syempre alam ko kulang yung oras namin dalawa para mag-usap pero definitely marami kayong questions about Boss, the Drone Lord Omel Cruz. Pwede naman sa comments sa baba. Yes. Kaya ngayon, tinatapos na namin ang episode with Drone Lord. Maraming salamat, Drone Lord, sa oras mo ngayon. And ever you have questions, comment down below. At abangan nyo yung next episode namin kung sino. Hulaan nyo. Kapag nahulaan nyo talaga yan, bibigyan ko kayo ng something. Basta bibigyan ko kayo ng something.
hulaan nyo kung sino yung next episode namin. Pwede ba So, ako muna? pwede ba? Joke. Meron na sa lahat ng drone eh. Ayun, so maraming salamat ulit boss sa time mo. And sa mga nanonood, abangan nyo kami sa next episode dito sa Tara Podcast, the Altitude Digital Podcast. Maraming salamat. Thank you, Altitude Bye. Digital. Bye-bye. See you soon. See you soon. Thank you.